Nakita ko ang anak kong babae sa gubat, sa labas ng bayan, halos wala ng buhay. Ginawa ito ng biyenan ko. Sabi niya, may maruming dugo ako. Bulong ng bata, hirap huminga. Dinala ko siya sa bahay at pagkatapos ay sumulat ako sa kapatid ko. Oras na natin ngayon, oras na para gamitin ang mga itinuro sa amin ni Lolo. Ito ay isang kwento, batay sa totoong pangyayari. Kamusta? Hello mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Itabi muna natin ang trabaho sandali. Gusto kong ikwento sa inyo ang isang kwento na magpapabago sa pagtingin ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay. Sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nanonood. Naway maging masaya ang inyong pakikinig. Ang Oktubre ay naging napakalamig. Ang hamog ay pumasok sa lahat ng sulok, sumisilip sa ilalim ng jacket ko, kaya kailangan kong magsuot ng lumang wool scarf. Papauwi na ako mula sa palengke ng mga produkto ng bukid, kung saan binili ko ang huling mansanas ng panahon para gawing jam. Ang lumang Chevy ko, tapat na katulong sa loob ng 15 taon, ay umuungal sa pagsisikap sa mabato at maburol na dirt road. Sa makapal na takip-silim ng hapon ng taglagas, halos hindi na makita ang daan. Pero alam ko ang bawat lubak, bawat liko. Dito na naging tahanan ko sa buong buhay ko. Ako si Aling Rosa, isang balo, isang ina, at isang lola. Marami sa county namin ang nakakakilala sa akin. Dati akong nurse sa rural hospital at nagretiro 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ay inaalagaan ko ang hardin ko, gumagawa ng merienda para sa mga apo at gumagawa ng jam para sa taglamig. Karaniwang buhay ng isang ordinaryong babae. Bagaman bihira akong tawaging ordinaryo, dahil sa buhok kong itim na halos walang puti kahit fimafinsex na ako, kayumangging balat at malalim na itim na mata, lagi akong napapansin dito sa liblib na probinsya. Maruming dugo, bulong nila sa likod ko. Minsan may paghanga, madalas na may pag-iingat. At tama sila. Ang lola ko ay isang mapalad na itim na babae na nag-asawa sa isang puting lalaki, si lolo ko, labag sa kalooban ng pamilya niya. Ang kwentong ito ay ipinasa sa pamilya bilang alamat ng dakilang pag-ibig na nanalo sa rasismo. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ng jacket ko. Nagulat ako. Lumang push-button phone ito, maaasahan, may matibay na battery na hindi nasisira kahit sa nagyayelong panahon. May stranger number sa screen. Hello? Inilagay ko sa tainga, binawasan ng bilis sa mabuhok na parte. Aling Rosa, isang lalaking boses, hindi pamilyar, hingal. Opo, ako to. Kailangan ninyo pong pumunta agad. Sa gubat sa likod ng dating quarry. Alam ninyo ba ang lugar na yon? Biglang sumikip ang dibdib ko. Ako si Sam, isang mangangaso. Nakatira ako sa kabilang ilog. Nakita ko ang anak ninyo. Malala ang kalagayan niya. Talagang malala. May ID siya. Ang number ninyo ang emergency contact. Parang lumubog ang lupa sa paanan ko. Bigla akong nagpreno. Ang sasakyan ay dumulas sa basang putik. Anong nangyari sa bata? Anong nangyari? Malubha ang bugbog. Gising siya pero halos hindi makapagsalita. Tinawagan ko ang 911 pero matagal bago makarating sila. Bilisan ninyo. Binuksan ko agad ang Chevy, halos mahulog sa kanal. Nanginginig ang kamay ko pero malinaw ang isip. Dating quarry, mga 7 milya pahilaga sa logging road. Isa lang ang umiikot sa utak ko. Olivia, anak kong mahal, hawakan mo. Ang anak ko ay 32 taong gulang, maganda, matalino, matigas ang ulo. Sa edad na 24, nag-asawa siya kay Gabino, tagapagmana ng malaking construction company. Lumipat sila sa kabisera ng probinsya sa isang marangyang villa. Bihira siyang tumawag at lalong bihira magbisita. Lagi niyang iniwasan ang mga tanong ko tungkol sa buhay niya. Okay lang lahat, Nay. Huwag kayong mag-alala. At nagkunwari akong naniniwala kahit alam ng puso kong ina na may mali sa gintong hawla niya. Ang daan patungo sa quarry ay paikot-ikot sa pagitan ng mga puno ng poplar at birch na unti-unting nauubos. Ang sasakyan ay tumatalon sa mga lubak. Halos hindi ko na makontrol pero hindi ako bumagal. Mga iniisip na tumatakbo sa utak ko. Sino ang makakapagsuntok kay Olivia? Magnanakaw? Hindi posible. Si Gabino ay laging kalmado, magalang. Totoo, ang nanay niya, si Doña Lucila Sterling, ay tinitingnan ako na parang hangin.
At itinuturing ang pamilya namin at lahi namin na parang bahid. Gusto niyang burahin ang anak niyang lalaki na kayamanan niya. Sa isang liko, lumitaw ang dating quarry. Isang abandonadong hukay ng buhangin, siksik ng damo. Isang lumang pickup truck ang nakapark sa gilid na bukas ang pinto. Isang lalaking middle-aged na nakakamuflage jacket ang naglalakad-lakad doon. Nagpreno ako ng husto, tumalon mula sa sasakyan, nakalimutan patayin ng makina. Nasaan siya? Matigas ang boses ko. Doon. Tinuro niya ang hanay ng mga puno, mga 100 yarda. Inilagay ko ang jacket ko sa ilalim niya at iniwan ang thermos ng tsaa. Gusto kong buhatin siya, pero natakot ako. Paano kung may bale? Tumakbo ako sa itinuro. Ang paa ko ay lumulubog sa basang lupa pagkatapos ng ulan. Ang mga sanga ay sumasampal sa mukha ko. Natapilok ako, natumba, tumayo, at tumakbo ulit. May lumitaw na bagay na maliit sa pagitan ng mga puno. Sa una, hindi ko nakilala. Ang buhok niya ay puno ng dugo at lupa, namamaga ang mukha. May malaking pasa sa ilalim ng mata. Ang designer jacket niya ay naging basahan na marumi. Nakahiga siya sa tagiliran, nakapulupot, tulad noong bata pa siya at may sakit. Olivia, anak ko. Lumingkod ako sa tabi niya, natatakot na hawakan. Bahagya niyang binuksan ang mata. Ang isa ay halos namamagana. Ang isa ay malabo, hindi nakatutok. Nanginginig ang labi niya sa mahinang ngiti, agad na palitan ng sakit. Nay, andito ako, anak. Nandito ako. Mahinang hinaplos ko ang ulo niya, iniwasan ang mga sugat. Darating na ang ambulansya. Hawakan mo, anak. Sinubukan niyang umupo, pero napahiyaw sa sakit. Napansin ko ang isang brasong baluktot ng hindi natural, siguradong bali. Sino ang gumawa nito? Bigla ang boses ko. Dilaan niya ang tuyong labi at umubo. Tinulungan ko siyang uminom mula sa thermos na iniwan ng mga ngaso. Ang mainit na tsaa ay parang nagbigay ng lakas sa kanya. Doña Lucila Sterling, pulong niya ng halos hindi marinig. Biyenan ko? Hindi ako makapaniwala sa tenga ko. Tumango si Olivia na pangiwi sa sakit. Sabi niya, maruming dugo ko, kahiya-hiya sa pamilya nila. May nabasag sa loob ko. Isang galit na hindi ko pa naranasan noon ang pumuno sa buong katawan ko. Alam ko na hinamak kami ni Doña Lucila, hinamak ang mga itim, pero sakta ng isang walang depensang babae, ang manugang niya mismo. Nay, hinawakan ni Olivia ang kamay ko. Huwag sa ospital. May mga tao sila sa lahat ng dako. Uwi na tayo. Anong sinasabi mo, anak? Kailangan mo ng medical na tulong. Hindi. Takot ang nakikita sa mata niya. Ipagtatanggol niya ang nanay niya. Si Gabino laging panig sa nanay niya. Natigilan ako. Ang asawa niya ay hindi niya ipagtatanggol laban sa sariling ina. Pero ito ay kabaliwan. Pagkatapos, naalala ko si Lolo Nick, ama ng tatay ko, isang veterano ng Vietnam War, isang lalaking bakal ang loob at matalim ang tingin. Madalas niyang sabihin, Rosa, kung mukhang baliw ang sitwasyon, hanapin mo ang hindi nakikita sa ibabaw. Sa oras na yon, may tumunog na sirena ng ambulansya sa malayo. Ambulansya. Kailangan kong magdesisyon agad. Anong nangyari, Olivia? Bakit niya ginawa to? Nilunok ng anak ko ang laway, napangiwi sa sakit. Nakita ko ang mga dokumento sa safe ni Gabino. Nanakaw siya ng pera mula sa charity fund. Milyon-milyong piso para sa mga batang may sakit. Mahirap ang bawat salita para sa kanya. Tinanong ko ng diretsyo. Namutla siya pagkatapos ay iminungkahi na mag-drive kami palabas ng bayan para tingnan ang bagong lote. Sabi niya, ipapaliwanag niya lahat. Unti-unting nabuo ang larawan. Nadiskubre ni Olivia ang isang nakompromiso na bagay, malamang aksidente, at si Doña Lucila Sterling, direktor ng malaking charity fund, isang iginagalang na babae sa lungsod, ay nagdesisyon na alisin ang isang abala na saksi. Sino ang kamay? Mercenary o siya mismo? Siya mismo? Bulong ni Olivia na parang nabasa ang iniisip ko. Nag-drive siya ng SUV dito. Sabi niya, walang saysay. Walang maniniwala sa akin. Walang kredibilidad ako. Lumalapit na ang sirena. Darating na ang mga paramedic. Ang tama ay dalhin ang anak ko sa ospital, tawagan ng pulis, magsampa ng reklamo.
Pero kung talagang may koneksyon ang pamilya ng asawa niya, kung panig siya sa nanay niya, maaari nilang patahimikin si Olivia habang buhay. Dumating ang desisyon agad, parang may switch na nag-on sa utak ko. Nakita ba ng mga ngaso kung sino ang naghatid sa'yo? Tanong ko. Hindi, umalis na siya. Akala niya mamamatay ako rito sa lamig at sugat. Tumayo ako at tumakbo sa kalsada. Nandun pa rin ang mga ngaso, naninigarilyo, nakasandal sa truck niya. Sam, di ba? Lumapit ako. Nakita mo bang may nag-drop sa kanya? Wala. Umiling siya. Naghahanap ako ng kabute, nagkataon lang. Madilim na. Pakinggan mo, mabilis kong sabi, natatakot na maunahan ako ng ambulansya. Delikado ang anak ko. Family problem to. Dala ko siya uwi. Ako mismo ang mag-aalaga. Ako ay health worker. Tiningnan niya ako ng may duda. Ma'am, kailangan niya ng seryosong tulong. Baka may internal injury. Alam ko. Binaba ko ang boses. Ang biyenan niya ang gumawa nito. May koneksyon siya sa lahat, pati sa ospital. Kung makarating si Olivia doon, maaari nilang patahimikin siya o mas masahol pa. Namilog ang mata niya sa gulat. Pagkatapos, lumitaw ang pag-unawa. Gusto ninyong sabihin ko sa mga paramedic na false alarm na nagkamali kayo at kayo na ang magdadala sa anak ninyo. Matagal niya akong tiningnan, pagkatapos ay tumango. Ramdam ko hindi kayo nagsisinungaling, pero kung lumala pa, ako ay nurse na may 30 taong karanasan, ulit ko. At ako ay ina. Tumango ulit siya, pagkatapos ay nagsimulang mag-ayos ng jacket. Pumunta na kayo sa anak ninyo. Pinisil ko ng mahigpit ang kamay niya bilang tahimik na pasasalamat at tumakbo pabalik kay Olivia. Lalong lumakas ang sirena. Tara na anak, maingat kong tinulungan siyang umupo. Sasakay tayo at ang ambulansya. Halos hindi niya maituwid ang ulo. Kinansela mo ang tawag. Nagsinungaling ka. Tayo mismo ang mag-aayos. Hindi siya tumutol. Maingat kong tinulungan siyang tumayo. Isinabit ang malusog niyang braso sa balikat ko. Napahiyaw si Olivia sa sakit, pero sumulong, nakasandal sa akin. Dahan-dahan kaming lumabas sa kalsada, iniwasan ang lugar kung saan nakatayo pa rin ang mga ngaso. Sa pagitan ng mga puno, kita na ang kumikislap na ilaw ng ambulansya. Dumating kami sa Chevy ko. Inilagay ko ang anak ko sa front seat, sinuot ang seatbelt, sinikap na hindi mauntog ang nasugatang braso. Lumibot ako sa sasakyan, umupo sa driver's seat at tahimik na nagmaneho. Hindi ko sinindihan ang headlight hanggang makalayo-layo na kami sa quarry. Ayan na. Sabi ko nang makapasok kami sa mas magandang kalsada, uwi na tayo. Ipikit ni Olivia ang mata, sumandal sa upuan. Sa malabong ilaw ng dashboard, mukhang kulay abo ang mukha niya. Nay, hindi sila titigil, bulong niya. Marami na akong alam. Mag-iisip tayo ng paraan. Sinikap kong maging matapang ang boses ko, kahit nanginginig sa takot at galit sa loob. Pinakamahalaga, buhay ka. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko, napilitan akong pakawalan sandali ang manibela. Nay, may ebidensya ako, bigla niyang sabi. Mga dokumento? Sinubukan kong kuhanan ng litrato gamit ang cellphone ko bago tayo umalis. Tumatalo ng puso ko. Nasaan ang cellphone? Sa bag ko. Hindi niya kinuha. Malinaw na naisip niyang parang robbery ito. Tumango ako. Malinaw na gumagana ang utak ko. Kailangan nating itago si Olivia sa lugar na hindi nila hahanapin. Pagalingin ang sugat, makipag-ugnayan sa makakatulong. Agad na lumitaw sa isip ko ang imahe. Si Kuya Marlon, kapatid ko, dating sundalo, katulad ni Lolo, matigas, matipid sa salita, maaasahan tulad ng bato. Nakatira siya sa kalapit na county, nagtatrabaho sa private security company, at hindi tulad ko, hindi niya nakalimutan ang mga itinuro ni Lolo sa amin. Olivia, binalingan ko ang anak ko. Kailangan mong ikwento sa akin lahat mula simula. Pero una, makikipag-ugnayan tayo kay Kuya Marlon. Naalala mo ba siya? Tumango siya ng mahina. Yung nagturo sa kinang tirador. Tama yon. Sinikap kong ngumiti. Tutulungan niya tayo. Nagmaneho kami sa dilim sa mga liblib na probinsyal na kalsada. Sa harap ay ang bahay ko, kahoy, luma pero matibay, at sa bubong, sa ilalim ng alikabok, may baul na dala namin ni kapatid pagkatapos mamatay ni Lolo.
Baul na may mga bagay na mas kapaki-pakinabang kaysa sa inakala ko sa mga nakaraang taon. Kinuhanan ko ang cellphone at, nang hindi binabawasan ng bilis, nag-type ng mensahe sa kapatid ko. Marlon, kailangan ko ng tulong mo. Naalala mo ba ang itinuro ni Lolo Nick sa atin? Oras na natin. Dumating kami sa bahay ko sa labas ng barangay ng gabi na. Nagkalat ang bituin sa langit, maliwanag at malamig. Amoy ng nalalagas na dahon at unang hamog ng Oktubre ang hangin. Ang lumang bahay na kahoy ay sinalubong kami ng katahimikan. Tinulungan ko si Olivia palabas ng sasakyan, halos buhatin sa porch. Halos hindi na niya makagalaw ang paa, pero matatag pa rin. Matatag lagi ang anak ko. Noong bata pa, pagkahulog mula sa bisikleta, tumatayo siya ng tahimik, pinupunasan ng tuhod at nagpapatuloy. Pero ngayon, kahit siya ay nahihirapan na. Hintay lang anak, hintay lang. Inupo ko siya sa sofa sa sala at tumakbo sa fireplace. Malamig sa loob ng bahay. Umaga pa ako umalis at hindi pa naiaayos ang init. Maingat kong sinindihan ang apoy gamit ang kindling at birch logs na handa na. Hindi nagtagal, masayang umugong ang apoy, sumasalamin sa maputlang mukha ng anak ko. Tingnan natin ang sugat mo, sabi ko, binuksan ang table lamp. Sa maliwanag na ilaw, mas malala ang itsura ni Olivia. Mabilis na nagiging itim ang pasa sa ilalim ng mata. May hiwa ang labi, malalim na gasgas sa pisngi. Maingat kong tinulungan siyang hubarin ang jacket. Bawat galaw ay napapahiyaw siya. Sa ilalim ng manipis na blouse, kita ang mga pasa. Nakabitin ang kanang braso. Bali, sabi ko, hinahaplos ang pulso. Malamang simple, walang displacement, kailangan lang i-immobilize. May lahat ng kailangan ang first aid kit ko. Hindi sayang ang 30 taon bilang nurse. Nilinis ko ang lahat ng nakikitang sugat gamit ang antiseptic, nilagyan ng splint ang pulso, binigyan ng painkiller at anti-inflammatory. Salamat, Nay, bulong ni Olivia nang matapos ko. Lagi mong alam ang gagawin. Mapait akong ngumiti. Ano ba ang nagawa ko? Ang nag-iisang anak kong babae ay narito sa harap ko, binugbog, nasugatan at ang kaaway ay hindi street thug, kundi isang makapangyarihang negosyanteng may malawak na koneksyon. Paano ko siya lalabanan sa pera at impluensya niya? Ang cellphone, naalala ko. Binanggit mo ang ebidensya. Tinuro ni Olivia ang bag niya. Mamahaling leather na may gold hardware. Sa loob, nakita ko ang pinakabagong iPhone sa cracked case. Buti na lang, buo pa ang screen. Passcode 1989, sabi ni Olivia, taon na lumipat ka rito sa bahay. Binuksan ko ang phone at napansin na para sa passcode niya, pinili niya ang mahalagang petsa para sa amin dalawa. Kahit may marangyang buhay sa villa ng asawa, hindi niya nakalimutan ang pinanggalingan. Library, paalala niya. Folder ng documents para kay Gabino. Nakita ko ang folder. Dosena-dosenang larawan ng accounting reports, payment orders, contracts. Sa unang tingin, ordinaryong business papers, pero alam kong nakita ni Olivia ang mahalagang bagay dito, isang bagay na ikinahanda ni Doña Lucila ng malaking risk. Ipaliwanag mo kung ano to, tanong ko, naupo sa tabi niya. Hope Foundation, simula ni Olivia ng mahina. Si Doña Lucila ang direktor at founder nito. Taon-taon, 12 ng milyong piso ang dumadaan sa foundation para sa treatment ng mga batang may sakit, para sa nursing homes, para sa playgrounds, lahat official, lahat transparent. Huminto siya para uminom mula sa baso na binigay ko. 2 linggo na ang nakalipas, hiniling ni Gabino na tulungan ko ang mga documents para sa annual report ng foundation. Siya ay board member, pero sa totoo lang, hindi niya talaga tinitingnan. Pirma lang sa itinuro ng nanay niya. Tumango ako. Ganyan talaga si Gabino. Guwapo, charming, pero ganap na mahina ang loob, buong buhay ay sinusunod ang nanay. Nagsimulang suriin ang mga dokumento at napansin ko ang kakaiba. Malalaking halaga, mula 5 hanggang 15 milyong piso, ay regular na inililipat sa accounts ng mga kumpanya na may pangalan tulad ng Consulting Inquiry or Business Analysis para sa consulting services, legal support, analysis. Pero walang detalyadong report tungkol sa mga serbisyong ito.
At nang mag-search ako ng info tungkol sa mga kumpanya mismo, shell companies, hula ko. Ginawa para mag-wash ng pera. Tama, tumango si Olivia. Sinuri ko ang database. Lahat sila ay na-register bago pa makatanggap ng pera mula sa foundation. Ang mga founder, mga nawawalang passport, patay o walang alam sa involvement nila, klasikong strawmen. At ang pera, napupunta sa offshore accounts. At tinanong mo ba ang biyenan mo tungkol dito? Umiling ako. Olivia, hindi mo ba alam kung gaano kadelikado yon? Alam ko. Mapait siyang ngumiti sa hiwa-hiwang labi. Pero binigyan ko siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Kahit papaano, miyembro ako ng pamilya. Akala ko may makatwirang paliwanag. Napabuntong hininga ako. Ang aking mabait at inosenteng anak na laging naniniwala sa mabuti sa lahat kahit sabihin ng ebidensya ang kabaligtaran. At ano ang sinabi niya? Wala. Napangiwi si Olivia sa sakit. Una siyang namutla, pagkatapos ay tumayo mismo, sabi niya, nagkamali ako, komplikadong financial plan para sa tax optimization, legal na legal, at pagkatapos ay iminungkahi na mag-drive kami palabas ng bayan. Sabi niya, ipapaliwanag niya ng detalyado nang walang makikialam. At sumama ka? Opo, yumuko siya. Tanga, di ba? Pero akala ko biyenan ko pa rin siya, lola ng magiging anak ko. Natigilan ako. Anak? Tumango si Olivia, hinawakan ng tiyan gamit ang malusog na kamay. 12 weeks na. Hindi pa namin sinabi kahit kanino. Gusto naming hintayin ang second trimester. Masaya na si Gabino. Sumikip ang dibdib ko sa sakit at galit. Binugbog ni Doña Lucila ang isang buntis na manugang, ang ina ng apo niya, at lahat dahil sa pera. Alam niya ang tungkol sa bata. Opo. Nilunok ni Olivia ang laway. Sinabi ko sa kanya sa sasakyan. Akala ko titigil siya, pero tumawa siya. Sabi niya sa maruming dugo ko, wala akong lugar sa pamilya nila. Ipikit ko ang mata para pigilan ang galit na luha. Ang lola ko, kahit sa kulay at diskriminasyon na naranasan, ay edukadong babae, tumutugtog ng piano at nagpalaki ng makabayan na pamilya. At itong mayabang na bagong mayaman, pinigilan niya ang sasakyan malapit sa gubat. Tuloy ni Olivia ng mahina. Sabi niya, gusto niyang ipakita ang lote na binibili nila. Lumabas kami sa sasakyan at pagkatapos, wala akong oras na maintindihan. Binugbog niya ako ng mabigat na bagay sa ulo. Crowbar mula sa trunk, sa tingin ko. At nanginginig siya, naaalala. Parang baliw. Paulit-ulit tungkol sa dugo ko, na gusto kong sirain ang pamilya nila, ipahiya sila, kunin ang pera nila. Niyakap ko ang anak ko, sinikap na hindi mauntog ang mga sugat. Isinubsob niya ang mukha sa balikat ko at tahimik na umiyak. Papatayin niya ako kung hindi tumawag ang isang tao, bulong ni Olivia. May tumawag sa kanya. Na-distract siya, nagsimulang magsalita na nandito na siya, okay na, at pagkatapos ay sumakay sa sasakyan at umalis. Iniwan akong mamamatay sa lamig at sugat. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula sa kapatid ko. Papunta na ako. Darating ako bukas ng umaga. Huwag tawagan kahit sino. Patayin ang phone, baka itrack nila. Naramdaman ko ang ginhawa. Si Kuya Marlon ay laging maaasahang tagapagtanggol. Kung may nakakaalam kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon, siya yon. Kailangan patayin ang phone mo, sabi ko kay Olivia. At ng nanay mo rin, nasa sasakyan, bigla niyang naalala. Sa ilalim ng upuan. Pinilit ni Gabino na ayusin ang Chevy ko sa service center nila 3 buwan na ang nakalipas. Baka may, naintindihan ko agad, tracking device. Sinusundan nila ako buong panahon. Hintay ka rito. Tumayo ako at lumabas sa pinto. Sa labas, lalong lumamig. Parang lalong maliwanag ang bituin sa walang buwan na langit. Yumuko ako malapit sa sasakyan, sinindihan ng flashlight mula sa cellphone ko ang ilalim, at totoo nga, may maliit na itim na kahon na nakakabit sa frame sa ilalim ng driver's seat. Hinila ko ito, sinuri, profesional na GPS tracker. Bumalik sa bahay, inilagay ko ito sa mesa. Tama ka, sabi ko sa anak ko. Sinusundan nila ako, alam nila kung saan ka nakatira. Sinubukan ni Olivia na umupo ng tuwid, pero napangiwi sa sakit. Kailangan nating umalis rito. Umiling ako. Hindi,
Iyon ang lohikal, pero iyon ang inaasahan nila. Mananatili tayo rito. Darating na si Kuya Marlon at magdedesisyon tayo kung ano ang susunod. Tinanggal ko ang battery mula sa cellphone ni Olivia, pagkatapos ay pinatay ang sa akin. Wala na tayong tracker. Samantala, pumunta ako sa lumang aparador at hinila ang pinakailalim na drawer. Kailangan natin nito. Sa ilalim ng tumpok ng lumang sweater, kinuha ko ang sira-sirang leather pouch na may baril. Ang 1911 pistol ni Lolo, na opisyal na na-register noong panahon niya. Pinanatili ko ang current license kahit hindi ko na hinawakan ang baril sa mga nakaraang taon. Alam mo bang gamitin? Namilog ang mata ni Olivia. Opo, sinuri ko ang magazine, safety. Tinuruan ako ni Lolo at ni Kuya Marlon na i-refresh ang skills ko ilang taon na ang nakalipas. Inilagay ko ang baril sa mesa katabi ng tracker. Dalawang simbolo ng bagong sitwasyon namin. Kami ay biktima, pero biktima na kayang lumaban. Sumandal si Olivia sa mga unan na inilagay ko sa likod niya. Pagod ang mukha niya, pero may bagong bagay sa mata niya. Hindi lang takot, kundi determinasyon. Kailangan natin ng plano, sabi niya. May ebidensya ako, pero hindi pa sapat yan. Pwede nilang itanggi lahat. Sabihin na peke ko o mali ang intindi ko. Tutulungan tayo ni Kuya Marlon. Naupo ako sa tabi niya. Kilala niya ang mga may access sa database. Kung matrace natin ang pera, hindi ganon kasimple. Umiling si Olivia. Komplikado ang plano. Shell companies, offshore accounts. Mawawalan ng oras at resources na wala tayo. Kaya kailangan nating gumawa ng iba. Tumingin ako sa labas ng bintana ng malalim. Sa labas ng salamin, makapal ang dilim, halos hawak-hawak. Sa malayo, mga 100 milya sa isang marangyang villa sa tabing ilog, may babaeng sinubukang patayin ng anak ko. Hinamak kami dahil sa lahi namin. Akalain niyang makakaligtas siya dahil sa pera at koneksyon. Ikwento mo sa akin lahat ng alam mo tungkol kay Doña Lucila Sterling. Tanong ko. Mga ugali, takot, kahinaan niya. Bakit? Nanginginig si Olivia. Nay, hindi naman. Hindi, umiling ako. Hindi tayo bababa sa antas niya, pero kailangan nating maintindihan kung sino ang kalaban natin. Matagal niya akong tiningnan, pagkatapos ay tumango. Mas takot siyang ma-expose kaysa kahit ano sa mundo, simula niya. Ang reputasyon niya ang Diyos-Diyosan niya. Charity, social projects, interviews, glossy magazines. Lahat para ipakita ang sarili sa magandang liwanag. Sa totoo lang, ano naman tungkol sa asawa niya? Ang biyenan mo? Arturo Sterling, mapait na ngumiti si Olivia. Malaking negosyante, CEO ng holding company. Sa publiko, modelo ng pamilya, mabuting ama at asawa. Sa totoo lang, hiwalay sila ng tulog, may mas batang lover, at hindi nakikialam sa ginagawa ng asawa hanggat hindi naaapektuhan ang negosyo. At si Gabino, ang asawa mo? Napangit ang mukha ni Olivia sa sakit, at alam kong hindi pisikal na sugat yon. Nay, mahal niya ako ng totoo, pero laging panig siya sa nanay niya. Lumaki siya na nakakabit sa kanya ng pusod na hindi naputol. 40 na siya pero tinatawagan pa rin niya para itanong kung aling necktie ang isuot sa meeting. Hinigpitan ko ang malusog niyang kamay. Kaya ayaw mong bumalik? Opo. Yumuko siya. Kung makarating ako sa ospital, dadalhin ako ni Gabino uwi at doon tatapusin ni Doña Lucila ang sinimulan niya at walang makakapigil. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nahulog ang anak ko sa gintong hawla na hindi niya matakasan. Ngayon kailangan nating makahanap ng taong hindi kayang patahimikin ni Doña Lucila, sabi ko ng malakas ang iniisip. Isang taong kinatatakutan niya o hindi niya makontrol. Nag-isip si Olivia sandali, pagkatapos ay lumaki ang mata niya. Arturo Sterling, bulong niya. Ang asawa niya. Pwede niyang gawin kahit ano hanggat hindi naaapektuhan ang negosyo. Pero kung may skandalo sa foundation, maaapektuhan ang reputasyon ng holding company, dagdag ko. At pagkatapos ay makikialam siya. Opo, tumango si Olivia. Hindi siya pinakamabait, pero pragmatic. Kung pipiliin sa pagitan ng asawa at negosyo, pipiliin niya ang negosyo. Natapos ko. Magandang ideya, pero paano natin siya lapitan?
Siguradong may security at sekretarya siya. May personal number ko niya. Mahinang ngumiti si Olivia. Tinawagan siya ni Gabino sa harap ko minsan. Tanda ko, hindi ko akalain na magagamit. Tumango ako. Nagsisimula ng mabuo ang plano. Pero una, hintayin natin si Kuya Marlon. Tiningnan ko ang orasan. 6 na oras pa bago siya makarating. Kailangan mong magpahinga. Tinulungan ko ang anak ko na humiga ng mas komportable, inayos ang unan. Lalong mabigat ang talukap ng mata niya. Epekto na ng painkiller at stress ng mga nakaraang oras. Nay, hinawakan niya ang kamay ko nang aalis na ako sa kwarto. Salamat, Nay. Salamat sa ano, anak? Sa hindi pagtatanong kung bakit ako nag-asawa ng mahina tulad niya. Mapait siyang ngumiti. Sa hindi pagsabi na binabalaan mo ako. Yumuko ako at hinalikan ang noo niya. Lahat tayo nagkakamali, anak. Pinakamahalaga ay maayos natin bago huli ang lahat. Nang makatulog siya, lumabas ako sa porch. Malamig at malinaw ang gabi. Ang mga bituin, maliwanag at walang pinipili, ay nakatingin sa akin mula sa itaas. Sa malayo, may tumatahol na aso. Malalim akong huminga ng malamig na hangin. Naalala ko ang lola ko, si Lola Zora, mapalad na itim na babae. Kahit sa mahigpit na batas ng lipunan noon, ay itinaas ang ulo tungkol sa pagmamalaki at lakas niya na ipinasa sa nanay ko at mula roon sa akin tungkol sa maruming dugo na hinamak ni Doña Lucila. Ngayon, kumukulo ang dugong yon at mag-aalsa hanggang manalo ang hustisya. Hindi para sa paghihiganti, kundi para protektahan ang anak ko at ang hindi pa isinisilang na apo ko. Ang tracker na tinanggal ko sa sasakyan ay buhay pa, may maliit na pulang ilaw na kumikislap. Inilagay ko ito sa puno malapit sa bahay. Hayaan nilang isipin na nandito ako. Hayaan silang dumating. Handa na ako. Ano naman ang bata? Sa instingto, hinawakan niya ang tiyan. Mukhang okay. Walang dugo, walang matinding sakit sa ibaba, pero kailangan ng doktor. Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya Marlon. Pareho naming alam kung gaano kadelikado ang pagpunta sa lokal na ospital, pero hindi pwede na walang medikal na tulong si Olivia. May kaibigan akong doktor sa Springfield, sabi ni Kuya Marlon. Tinutukoy ang panahon niya sa military. Maaasahan at pupunta siya rito. Hindi na kailangang lumayo. Salamat, Kuya, mahinang sabi ni Olivia pagkatapos ay biglang kinabahan. Ang phone, baka makinig sila sa usapan mo. Huwag kang mag-alala. Pinakita ni Kuya Marlon ang mga bagong cellphone. Gamit lang natin to at tatawagan ko ang doktor mula sa payphone sa susunod na bayan. Lumapit siya sa bintana, itinaas ang kurtina. Hindi tayo pwedeng manatili rito, sabi niya, tinitingnan ang pagsikat ng araw. Bukas masyado ang bahay, gubat sa hilaga, perfect spot para obserbahan at umatake. Pero saan tayo pupunta? Nagtinginan ako sa paligid ng kwarto nang nalilito. Hindi pwedeng hotel, kailangan ng ID, sa bahay ng kaibigan? Mapapahamak natin sila. May hunting cabin si Lolo, malalim na sabi ni Kuya Marlon. Mga 12 milya ang layo, malalim sa gubat, naalala mo ba? Tumango ako. Maliit na kahoy na kubo sa tabing lake sa loob ng gubat kung saan dinala kami ni Lolo mangisda. Hindi na ako nakabalik doon sa loob ng 15 taon, pero malinaw pa sa akin ang lugar. Pwedeng puntahan lang sa paa o sa off-road vehicle, tuloy ni Kuya Marlon. Walang kalsada, trail lang sa gubat, perfect hideout. Pero si Olivia hindi siya makakalakad. Gagamitin natin ang Chevy mo, desisyon niya. Iiwan natin ang tracker dito, sakaling sinusundan nila ang sasakyan sa satellite at aalis tayo sa takip-silim para mahirap makita. Sumang-ayon ako. Risky ang plano pero lohikal. Malayo sa sibilisasyon ang kubo. Walang makakahanap sa atin doon. Ano naman ang ebidensya? Tanong ni Olivia. Mga dokumento ng foundation. Naupo si Kuya Marlon sa tabi niya at maingat na sinuri ang mga larawan sa phone. Impressive, pag-amin niya. Pero tama ka. Hindi pa sapat yan. Kailangan ng independent confirmation, bank statements, registration data, proof of shell company operations. May access ka ba roon? Tanong ni Olivia nang may pag-asa. Misteryosong ngumiti si Kuya Marlon. Hindi ako, pero kilala ko ang may access sa database. Mga dating kasamahan, ngayon ay nasa posisyon na may access sa records. May bayad,
Tutulungan nila. Magkano? Kinuwenta ko kung magkano ang savings ko. Huwag mong isipin ang pera. Itinaboy ni Kuya Marlon ang kamay. May savings ako at ito ay investment sa kinabukasan ng pamilya natin. Kinuha niya ang laptop mula sa bag at binuksan. Offline, paliwanag niya. Walang direct internet connection. Safe. Habang nagtatrabaho si Kuya Marlon, inaalagaan ko si Olivia, tinulungan siyang maghilamos, palitan ng benda, maghanda ng light breakfast. Stable ang kondisyon niya, pero ang mga pasa ay kulay lila berde na nakakatakot. Masakit sa mata ang makita ang pamamaga ng mukha ng anak ko. Nay, mahinang sabi niya ng kamilang sa kusina. Natatakot ako. Alam ko, anak. Mahinang niyakap ko siya. Pero aayusin natin, lagi nating nagagawa. Hindi para sa sarili ko. Umiling siya. Para sa baby at para sa iyo. Hindi titigil si Doña Lucila. Marami siyang matatalo kung malalaman ang totoo. Iyon nga ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos ng mabilis. Hinigpitan ko ang kamay niya ng mahigpit. Buong araw na nagtatrabaho si Kuya Marlon, tumatawag, nagte-text, nag-a-analyze. Ilang beses siyang lumabas para tumawag mula sa payphone. Bumalik siya na may balita. Darating si Doc Wallace bukas ng umaga, ulat niya. Samantala, may interesting na bagay. Inilatag niya ang mga printout na dala niya sa mesa. Ang Hope Foundation ay umiiral ng 7 taon, simula niya. Sa panahong yon, mga 300 milyong piso ang dumaan dito. Karamihan mula sa malalaking korporasyon, binabawasan nila ang taxable income sa ganitong paraan. Mukhang legal. Pumupunta sa charity, nakakakuha ng tax incentives at positive image ang mga kumpanya. Pero sa totoo lang, tanong ko, ano sa totoo? Sa totoo, mga 60% ng pera ay hindi napupunta kahit saan. Tinuro ni Kuya Marlon ang diagram na iginuhit niya. Shell companies, fake contracts, inflated estimates, klasikong money laundering. At walang nakapansin sa loob ng 7 taon. Hindi ako makapaniwala. May nakapansin, seryosong sabi ni Kuya Marlon. 2 taon na ang nakalipas, isang journalist ang nagsimula ng investigasyon. 1 buwan pagkatapos na aksidente sa sasakyan, nakaligtas sa milagro, pero ngayon ay paralisado na. Siyempre, tumigil ang investigasyon. Lalong namutla si Olivia. Hindi ko alam. Paano mo malalaman? Balikat ni Kuya Marlon. Hindi nila sinusulat sa dyaryo, galing sa private sources. Ano ngayon? Tanong ko. Pumunta sa pulisya gamit ang data na to? Umiling si Kuya Marlon. Walang saysay. Masyadong malakas ang impluwensya ng pamilyang yon. Mawawala ang report, mawawala ang ebidensya, at lalong mapapahamak ka. Ano ngayon? Nagsisimula na akong mawala ng pasensya. Hindi magbabago ang plano, matigas na sabi ni Kuya Marlon. Diretso kay Arturo Sterling, pero ngayon ay may mas maraming trump card tayo. Tinuro niya ang screen ng laptop. May nahanap ang mga kaibigan ko na interesting pa. Bukod sa charity, may mga account si Doña Lucila sa foreign banks. Impressive na halaga, mga 2 milyong piso. Kaduda-duda ang source. Alam ba ng asawa niya? Tanong ni Olivia. Sa lahat ng bagay, hindi. Umiling si Kuya Marlon. Sa maiden name niya binuksan ang accounts, maingat na itinago, pero nahanap ng mga kaibigan ko. Kaya hindi lang siya nagnakaw mula sa foundation, malalim kong sabi. Nagtago rin siya ng pera mula sa asawa, naghahanda ng escape fund. Mukhang ganon, sang-ayon ni Kuya Marlon. At ang katotohanan yon ay maaaring maging decisive, maaaring ipikit ni Arturo ang mata sa fraud sa foundation. Donor money naman yon, hindi niya pera. Pero ang personal na pagtataksil, hindi niya mapapatawad. Tama, tapos ni Olivia. Old school siya. Para sa kanya, ang pamilya ay business partnership. Ang loyalty ang pinakamahalaga. Papalubog na ang araw. Naghahanda na kami para sa departure. Sinuri ni Kuya Marlon ang sasakyan, sinigurado na nakakabit ng maayos ang tracker sa puno sa bahay. Nag-empake ako ng essentials, mainit na damit, gamot, pagkain. Tahimik at focused si Olivia. Oras na, sabi ni Kuya Marlon nang dumilim. Ako ang magmamaneho, kayo sa likod. Yumuko kayo pag dumadaan tayo sa bayan.
Umalis kami sa bahay. Malamig ang hangin, amoy pine at darating na hamog. Tinulungan ko si Olivia sa sasakyan. Binigyan ng kumot. Sinuri ni Kuya Marlon ang baril na ibinigay ko sa kanya at itinago sa ilalim ng jacket. Maging maayos ang lahat, sabi niya, binuksan ang makina. Hindi walang saysay ang itinuro sa atin ni Lolo tungkol sa survival. Dahan-dahang gumalaw ang Chevy. Hindi namin sinindihan ang headlight hanggang makapasok sa logging road. Tumingin ako pabalik sa bahay na naging kanlungan ko sa maraming taon. Mukha itong malungkot at madaling sugatan ngayon. Nang makalayo-layo na kami ng ilang milya, may narinig na helicopter mula sa malayo. Agad na huminto si Kuya Marlon sa gilid at pinatay ang makina. Yumuko, utos niya. Tahimik kaming nanatili, nakikinig sa gabi. Lumalapit ang helicopter. Ang searchlight nito ay dumadaan sa mga puno. Hinahanap nila tayo. Hindi sila gagamit ng helicopter, bulong ni Olivia. Masyadong halata, baka National Guard o ano. Tumango si Kuya Marlon, pero nanatiling tense. Lumipad ang helicopter mga 1 milya ang layo at nawala sa abot tanaw. Tara na, sabi ni Kuya Marlon. Binuksan ulit ang makina. Magsisimula na ang pinakamahirap. Lalong lumala ang kalsada. Tumatalon ang Chevy sa mga ugat at lubak, lumalim sa gubat. Napangiwi si Olivia sa bawat bump pero walang reklamo. Konti na lang, palakasan ni Kuya Marlon. Malapit na tayo. Pagkatapos ng 1 oras na pagmamaneho sa hindi na madaan ang gubat, nakita namin ang anino ng hunting cabin sa madilim na langit. Maliit na kahoy na istruktura sa tabing lake sa gitna ng madilim na kagubatan. Nandito na tayo. Napahinga ng maluwag si Kuya Marlon. Pinatay ang makina. Tinulungan ko si Olivia palabas ng sasakyan. Tumayo siya na nakasandal sa akin at huminga ng malalim sa hangin ng gabi. Ang tahimik, bulong niya. Walang ingay ng lungsod. Dito tayo magiging ligtas, sabi ni Kuya Marlon. Binuksan ang pinto ng kubo. Sa loob, amoy amag at lumang kahoy. Sinindihan ni Kuya Marlon ang kerosene lamp na dala niya. Ang liwanag ay nagbigay ng simpleng tanawin mula sa dilim, kahoy na mesa, ilang bangko, round stove, makitid na bunk beds laban sa dingding. Siyempre, hindi Ritz-Carlton. Tumawa ng mahina si Kuya Marlon. Pero sapat na para sa layunin natin. Inupo ko si Olivia sa bangko, isinabit ang jacket sa balikat niya. Pagod siya, pero makikita ang determinasyon sa mata. Ano ang susunod? Tanong niya. Nagsimulang mag-unload si Kuya Marlon ng dala. Darating si Doc Wallace bukas ng umaga. Susuriin niya kayo at ang baby at habang yon, maghahanda tayo para sa meeting natin kay Arturo Sterling. Paano mo siya mapipilit na makipagkita? Tanong ko. Ang mga katulad niya ay hindi basta-basta nakikipagkita sa sino mang dumadaan. Misteryosong ngumiti si Kuya Marlon. May plano ako na hindi niya kayang baliwalain. Kinuha niya ang maliit na satellite phone mula sa bag. Bukas, magpapadala tayo ng mensahe sa kanya na may larawan ng documents at offer na magkita. At maniwala ka, papayag siya. Tiningnan ko ang kapatid ko ng may paghanga. Ipagmamalaki tayo ni Lolo. Ipagmamalaki niya kaming pareho. Hindi kami sumuko, hindi kami sumuko. Ginawa natin ng eksakto kung paano itinuro ni Lolo. Kalmado, may sistema, iniisip ang bawat hakbang. Nagsimulang magluto si Kuya Marlon. Hindi nagtagal, uminit na ang kubo. Tinulungan ko si Olivia na humiga sa bunk bed, binigyan ng kumot, binigyan ng painkiller. Matulog ka, anak, sabi ko, hinahaplos ang buhok niya. Mahirap na araw bukas. Nang makatulog siya, naupo kami ni Kuya Marlon sa tabi ng stove, tinitingnan ang apoy sa mga puwang ng bakal na pinto. Naiintindihan mo ba kung ano ang ginagawa natin? Tanong ko ng mahina. Laban tayo sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa probinsya. May pera sila, koneksyon, kapangyarihan. At may totoo tayo, simpleng sagot ni Kuya Marlon. At determinasyon. Baka hindi sapat yon, umiling ako. At may iba pa tayong wala sila, dagdag niya, itinapon ang kahoy sa stove. Ang itim na dugo na hinamak niya ng husto. Ngumiti ako, naalala si Lola Zora, ang pagmamalaki niya, ang katatagan,
ang kakayahang mabuhay sa lugar na sumuko ang iba. Sa tingin ko, hindi aksidente na pinili ni Lolo na mag-asawa ng itim na babae. Malalim na, sabi ni Kuya Marlon. Siya, isang sundalo, lalaki ng sistema, pinili ang babaeng kailangang mabuhay na alam na hindi para sa kanya ang sistema. Iwasan ang puot, makahanap ng butas kung saan nakikita ng iba ang solidong pader. Sa tingin mo may saysay ba talaga ang dugong yon? Tanong ko. Sa tingin ko produkto tayo ng dalawang mundo, sagot niya. May sistematikong personalidad ni Lolo tayo, ang systematic approach niya at ang intuition ni Lola, ang kakayahang mag-isip sa labas ng kahon, makita ang nakatago sa iba. Umuugong ang apoy sa stove, lumilikha ng kakaibang anino sa dingding ng kubo. Tahimik kaming nakaupo, bawat isa ay nalulunod sa sariling iniisip. Sa harap ay ang araw ng desisyon. Kailangan nating matulog, wakas na sabi ni Kuya Marlon. Kailangan natin ng lahat ng lakas bukas. Tumango ako at lumipat sa bunk bed kung saan natutulog si Olivia. Ayaw kong iwan kahit sandali. Ako ang unang magbabantay, sabi ni Kuya Marlon, kinuha ang baril. Naupo siya sa bintana, tinitingnan ang dilim ng gubat. Ang profile niya, matalim at determinado, ay nagpapaalala kay Lolo. Ang tuwid na ilong, ang kunot sa pagitan ng kilay. Humiga ako sa tabi ng anak ko, nakikinig sa hininga niya. Hindi siya matulog ng mahimbing, paminsan-minsan ay natigilan at mahinang napahiyaw. Maging maayos ang lahat, pangako ko sa kanya sa isip ko. Poprotektahan natin kayo ng baby, kahit ano pa ang halaga. Sa pag-iisip na yon, nakatulog ako nang hindi mapakali, kung saan muling nakita ko ang anak ko, binugbog at duguan sa malamig na gubat. Gising ako sa mahinang katok sa pinto. Automatikong tumalon ako, kinuha ang baril na malapit. Si Kuya Marlon ay nakatayo sa pasukan, tense, handa. Sino yan? Tanong niya ng mahina. Doc Wallace? Isang kalmadong lalaking boses ang sumagot. Nakarelax ang kapatid ko pero hindi inilayo ang baril. Anong regiment, Wallace? Tanong niya. 82nd Airborne. Agad na sagot ng boses. Operation Wolfpack. Tumango si Kuya Marlon at binuksan ang pinto. Sa threshold ay isang matipunong lalaki na mga 50 anyos na naka-field jacket at may sira-sirang medical bag sa kamay. Maikli ang puting buhok at ang mukha ay puno ng wrinkles ng isang taong nakakita ng marami. Pasok, Wallace. Nagkamayan sila ni Kuya Marlon. Salamat sa pagdating. Para sa iyo, kahit kailan. Pumasok ang doktor at tiningnan ang kwarto. Tumigil ang tingin niya kay Olivia na natutulog. Ito ba ang pasyente? Tumango ako at lumapit sa anak ko, mahinang ginising. Olivia, eto ang doktor. Susuriin ka niya. Inka, si Doc Wallace ay matipid sa salita at seryoso sa trabaho. Maingat niyang sinuri ang lahat ng sugat ni Olivia, tiningnan ang pupils, binasa ang blood pressure at pulse. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na portable ultrasound mula sa bag. Military grade, paliwanag niya, napansin ang gulat ko. Ginagamit sa field, hindi kasing tumpak ng hospital, pero sapat para sa basics. Maingat niyang inilagay ang probe sa tiyan ni Olivia, tinitingnan ang maliit na screen. Nakatuon ang mukha niya at hinihintay ko ang hatol ng may pagkabalisa. My heartbeat, wakas niyang sabi. Stable, walang placental abruption. Swerte ka, young lady. Nagsimulang umiyak ng mahina si Olivia sa ginhawa. Hinigpitan ko ang kamay niya. Ano naman ang ibang sugat? Tanong ni Kuya Marlon. Bali sa wrist, walang displacement. Wallace, sinuri ang splint ko. Maganda ang pagkakabit, mild concussion, bruises, hematoma, abrasions, 2 sirang ribs, pero hindi tinusok ang baga. Ideal na maospital, pero tiningnan niya ang kubo, alam na imposible. Kinuha niya ang ilang packs ng gamot mula sa bag. Painkillers safe sa pregnancy, anti-inflammatory, vitamins, lahat safe sa kondisyon mo. Ibinigay niya ang gamot kay Olivia. Bed rest nang hindi bababa sa 1 linggo at walang biglaang galaw. Salamat, Doc, mahinang sabi ni Olivia. Tumango si Wallace. Pagkatapos ay hinila si Kuya Marlon sa gilid. Mahina silang nag-usap, pero narinig ko pa rin. Hindi ito random attack, sabi ng doktor. May sistema ang mga suntok. May gustong magdulot ng maximum damage pero hindi agad patayin. Para magdusa?
Tumango si Kuya Marlon ng seryoso. Tama. Umiling si Wallace. Hayop na kalupitan, lalo na't buntis. Ayusin natin to, matigas na sabi ni Kuya Marlon. Salamat sa pagdating. Kung lumala, tawagan agad. Nagkamayan sila. Mag-ingat kayo. Dumaan ako sa bahay mo sa bayan. May nagbabantay, hindi lokal. Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya Marlon, kaya hinahanap na nila. Pagkaalis ng doktor, agad na naupo si Kuya Marlon sa laptop. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis, sabi niya. Nandyan na sila sa bahay, malapit na nilang palawigin ang search. Ano ang gagawin mo? Tanong ko, pinapalitan ng cold compress sa noo ni Olivia. Magpapadala ng mensahe kay Arturo Sterling. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa screen. Ngayon na. Trabaho siya ng 1 oras, pagkatapos ay ipinakita sa amin ang resulta. Isang email na may larawan ng documents na kinunan ni Olivia, pati ang bank statements na nakolekta ng mga kaibigan niya. Maikli at to the point ang text. Fraud sa Hope Foundation, secret offshore accounts, assault sa buntis na manugang. Walang demand, paliwanag ni Kuya Marlon. Offer lang na magkita. Ngayong 6:00 p.m. sa lumang diner sa park sa lungsod. Bakit doon? Tanong ni Olivia. Sentro ng bayan. Kaya nga, tumango si Kuya Marlon. Public place. Hindi siya makakagawa ng masama laban sa atin. At may advantage tayo. Kilala natin siya, pero hindi niya tayo kilala. Hindi siya mag-iisa. Nagprotesta ako. May security, laging kasama ang mga katulad niya. Alam ko, ngumiti si Kuya Marlon. At may mga tao rin ako. Mga dating kasamahan, 3, battle-tested. Ipinadala niya ang email sa secure connection. Ngayon ay hintayin natin ang sagot, sabi niya. Isinara ang laptop. Dumating ang sagot pagkatapos ng 40 minuto. Maikli, business-like. Darating sa tinukoy na lugar at oras. Mag-iisa. Kayo rin, walang kasama. Tumawa ng mahina si Kuya Marlon. Siyempre, hindi siya mag-iisa at tayo rin hindi. Kailangan kong sumama. Bigla sabi ni Olivia, sinubukang umupo. Huwag mong isipin yan. Mahinang pinahiga ko siya. Kailangan mong magpahinga. Nay, ito ang laban ko. Napangiwi siya sa sakit. Laban natin to, matigas na sabi ni Kuya Marlon. Pero ngayon, ang misyon mo ay protektahan ang sarili mo at ang baby. Aayusin natin to. Gusto ni Olivia na magprotesta pero biglang namutla at hinawakan ng tiyan. Natakot ako pero umiling siya ng pahinahon. Okay lang, sipa lang ng baby. Nakita mo ba? Hinaplos ko ang kamay niya. Kahit ang baby ay nagsasabi na manatili ka rito. Tanghali na. Umalis ulit si Kuya Marlon. Kailangan makipagkita sa mga kaibigan, pag-usapan ang plano. Iniwan niya sa akin ang isa sa mga baril at mahigpit na pinagbawalan na lumabas ng kubo. Kung may lalapit, bumaril agad, sabi niya bago umalis. Huwag mong alamin kung sino. Tumango ako. Sa 30 taon, hindi pa ako nakapaputok sa tao, pero alam kong kaya ko kung delikado ang buhay ng anak ko. Naiwan kaming dalawa ni Olivia. Natulog siya ng hapon halos buong oras, pagod sa sakit at stress. Naupo ako sa bintana, tinitingnan ang gubat at iniisip kung gaano kakaiba ang pagbabago ng buhay. 3 araw na lang ang nakalipas, isa akong simpleng retiree, dating nurse na gumagawa ng jam at niniting na medyas para sa mga apo. At ngayon, nakaupo ako na may baril sa kamay, handang protektahan ang anak ko mula sa mga makapangyarihang gustong patayin siya. Pero sa totoo lang, hindi lang ako dating retiree. Ang dugo ng lolo kong sundalo at ng lola kong matatag ay laging dumadaloy sa ugat ko. Nakalimutan ko lang yon sa routine ng payapang buhay. Bumalik si Kuya Marlon sa takip silim. Nakatuon at seryoso siya. Handa na ang lahat, sabi niya. Nandun na ang mga tao ko sa diner. Isa sa bar counter, 2 sa mga mesa. Darating si Arturo Sterling sa bayan 1 oras na ang nakalipas. Nakaparada ang sasakyan niya malapit sa Central Hotel. Naghahanda rin siya, malalim kong sabi. Siguradong may kasama rin siya. Siguradong ganon, tumango si Kuya Marlon. Pero sa public place, mag-iingat sila, tulad natin. Ibinigay niya sa akin ang maliit na leather briefcase. Lahat ng documents nandito, original photos ni Olivia, printed bank statements,
info sa shell companies, cash flow chart, at isang interesting na bagay na nahanap ng mga kaibigan ko. Ano yon? Tanong ko. Ebidensya na doble ang buhay ni Doña Lucila sa loob ng 3 taon. Misteryosong ngumiti si Kuya Marlon. May lover siya, isang young manager sa isa sa hotel chains ng asawa niya. Diyos ko, umiling ako, at siya pa ang nagsabi tungkol sa maruming dugo. Tiningnan ni Kuya Marlon ang relo niya. Kailangan nating umalis, Rosa. 1 oras at kalahati na lang ang meeting at 1 oras ang biyahe. Lumapit ako kay Olivia, nagising na at nakatingin sa paghahanda namin ng may pag-aalala. Aayusin natin, hinalikan ko ang noo niya. Maging maayos ang lahat. Mag-ingat kayo, bulong niya. Ang mga taong yan hindi sanay matalo. Tayo rin, matigas na sabi ni Kuya Marlon. Tayo rin. Lumabas kami ng kubo. Malamig na gabi na may manipis na hamog na bumabalot sa lake. Perfect weather para sa misyon namin. Limitado ang visibility pero hindi mapanganib. Sa sasakyan, sinuri ulit ni Kuya Marlon ang baril. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ang maliit na kahon. Ano to? Binuksan ko at nakita ang maliit na earpiece. Radio comms, paliwanag niya. Makakausap tayo ng mga tao ko. Maririnig mo ako. Kung may mali, sasabihin ko ang code word na takip silim. Ibig sabihin, umalis agad. Isinuot ko ang earpiece at inayos ang scarf para maitago. At kung kailangan ng tulong, ang word na pagsikat at agad silang sasagip. Walang katao-tao ang daan patungo sa lungsod. Nagmaneho kami ng tahimik, bawat isa ay nalulunod sa sariling iniisip. Iniisip ko ang anak kong naiwan mag-isa sa kubo sa gubat. Natatakot siya, alam ko, pero hindi niya ipinakita. Maging maayos ang lahat, Rosa, bigla sabi ni Kuya Marlon, parang nabasa ang iniisip ko. Naisip na natin lahat. Matibay ang plano, tumango ako, pero hindi nawawala ang pag-aalala. Maraming unknown. Paano magre-react si Arturo Sterling? Maniniwala ba siya? Ano ang gagawin niya kung maniwala? Sinalubong kami ng lungsod ng maliwanag na ilaw ng mga tindahan at streetlights. Pagkatapos ng katahimikan ng gubat, nakakabingi ang ingay ng kalye. Nagpark si Kuya Marlon ng 2 block ang layo mula sa diner. Lalakad tayo, sabi niya. Mas safe. Hinigpitan ko ang briefcase na may documents at lumabas ng sasakyan. Naglakad kami sa gabi ng lungsod na parang ordinaryong dumadaan. Isang babae at isang middle-aged na lalaki. Walang makakaalam na papunta kami sa meeting na maaaring magbago ng buhay namin. Ang lumang diner sa park ay nasa 2nd floor ng historic building sa sentro ng lungsod. Mainit at cozy na lugar na may dim lights at soft music. Pumasok kami 15 minuto bago ang oras. Nandito na siya, bulong ni Kuya Marlon sa akin sa sulok ng mesa. Pero ang mga tao niya ay nasa mga katabing mesa. Maingat kong sinuri ang kwarto. Nakilala ko agad si Arturo Sterling, matangkad, dignified na lalaki na may matibay na mukha at pilak na buhok. Nakaupo siyang malalim ang iniisip, hinahalo ang kape at mukhang kalmado. Ang tanging nagpapakita ng tensyon ay ang mapuputing knuckles niya. Ako muna, sabi ni Kuya Marlon. Susunod ka sa 1 minuto. Matapang siyang lumapit sa mesa ni Arturo Sterling. Nakita ko ang pagigting ng lalaki nang lumapit ang estranghero. Ang 2 bodyguard sa katabing mesa ay sumandal din, pero simpleng naupo lang si Kuya Marlon sa harap at nagsalita ng mahina. Binigyan ko sila ng 1 minuto. Pagkatapos ay lumapit ako at naupo sa tabi ng kapatid ko. Magandang gabi, Ginoong Sterling, sabi ko ng kalmado. Salamat sa pagpayag na magkita. Tiningnan niya ako ng mabuti. Sa malamig niyang kulay abo na mata, walang galit o kabutihan, puro kalkulasyon ng business interest. Sinabi ninyo na sinubukan ng asawa ko na patayin ang anak ninyo, sabi niya ng diretsyo. Seryosong akusasyon yan, may ebidensya ba kayo? Kinuha ko ang mga larawan ni Olivia na binugbog mula sa briefcase at inilagay sa harap niya. Ito ang anak ko, manugang ninyo, buntis siya ng apo ninyo. Napangiwi ang mukha niya nang makita ang mga larawan, pero mabilis siyang nakabawi. Kakilakilabot, sabi niya nang walang emosyon.
Pero ano ang nagpapatibay sa inyo na si Doña Lucila ang gumawa nito? Kinuha ni Kuya Marlon ang recorder at pinatugtog ang recording. Ang boses ni Olivia, mahina, putol-putol dahil sa sakit, pero malinaw, pumuno sa espasyo sa pagitan namin. Dinala ko ni Doña Lucila palabas ng bayan. Sabi niya, ipapakita niya ang bagong lote. Paglabas namin ng sasakyan, binugbog niya ako ng mabigat na bagay. Paulit-ulit na sinasabi ang tungkol sa maruming dugo ko na hindi ako karapat-dapat sa pamilya nila. Nakaupo ng walang galaw si Arturo Sterling, nakikinig sa recording. Walang ekspresyon ng mukha niya, pero ang muscle sa panga niya ay nagpapakita ng tensyon sa loob. Motive? Tanong niya pagkatapos ng recording. Ano ang motibo ng asawa ko na saktan ang manugang? Laging demanding si Doña Lucila, pero violence. Inilagay ko ang pangalawang folder sa mesa. Ang asawa ninyo ay nagnakaw mula sa Hope Foundation ng mahigit 7 taon. Mga 5 milyong piso, isang scheme gamit ang shell companies. Nadiskubre ito ni Olivia ng aksidente at nagtanong ng nakakabahala. Binuksan ni Arturo ang folder. Walang pagbabago ang mukha, pero napansin ko ang bahagyang nanginginig na daliri habang binabalik-balik ang mga pahina. Mapapatunayan ba ito? Tanong niya, sinuri ang reports. Napag-verify na namin, sagot ni Kuya Marlon. Papel lang ang mga kumpanyang yan, registered sa strawman, na ilipat ang pera sa ibang bansa. Tahimik si Arturo Sterling ng matagal, sinuri ang documents, pagkatapos ay itinaas ang tingin. Ipagpalagay na totoo to. Ano ang gusto ninyo? Pera, compensation? Hustisya, matigas kong sabi. At kaligtasan para sa anak ko at sa magiging apo ninyo. Ano ang hustisya para sa inyo? Lalong tumigas ang boses niya. Alam ninyo na ang public scandal ay sisirain hindi lang ang reputasyon ni Doña Lucila, kundi pati ang karera na binuo ko sa loob ng 30 taon. Hindi kami naghahanap ng publicity, kalmadong sagot ni Kuya Marlon. Ang tanging interes namin ay ang kaligtasan ni Olivia at tamang parusa sa taong sinubukang pumatay sa buntis. Tumutok si Arturo ng daliri sa mesa nang malalim ang iniisip. Si Gabino, alam ba ng anak ko ang tungkol dito? Hindi, umiling ako. At hindi sigurado si Olivia kung dapat niyang malaman. Naniniwala siyang laging panig siya sa nanay niya. May dumaan na sakit sa mata ng seryosong lalaking yon. Tama siya, mahinang sabi niya. Mahina talaga ang anak ko. Ginawa siya ni Doña Lucila na ganyan. Tahimik ulit siya, nalunod sa sariling iniisip, pagkatapos ay biglang tumingin. May iba pa kayong hawak, di ba? Mahina pero matunog ang boses niya. Kung wala, hindi kayo maglalakas loob na makipagkita sa akin ng ganito. Tumango si Kuya Marlon at kinuha ang pangatlong folder. Doble ang buhay ng asawa ninyo, Ginoong Sterling. Siya ay may relasyon kay Paul Nichols, young manager sa isa sa hotel chains ninyo, sa loob ng 3 taon. At bahagi ng pera mula sa foundation ay napupunta sa joint account nila sa Cayman Islands. Mababa ang suntok at alam namin yon, pero wala kaming ibang pagpipilian. Kailangan naming tamaan siya sa sakit para pumabor siya sa amin. Nanginginig ang kamay ni Arturo nang hawakan ang folder. Sa loob ay mga larawan ni Doña Lucila at isang binata sa restaurant, umaalis sa hotel sa airport at bank statements na nagpapatunay sa joint account. Naging bato ang mukha niya, isinara niya ang folder at inilagay sa mesa. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya ng pagod. Espesipiko. Sumandal ako patungo sa kanya, nagtitigan sa mata. Opisyal na diborsyo para kina Olivia at Gabino na may tamang compensation. Siguradong kaligtasan para sa anak ko at magiging apo at na hindi na makaka-approach si Doña Lucila sa kanila. At kapalit, ganap na katahimikan, sagot ni Kuya Marlon. Walang police report, walang media, walang public accusation, lahat sa gitna natin. Matagal kaming tiningnan ni Arturo Sterling na parang sinusukat ang determinasyon namin. Pagkatapos ay tumango siya. Papayag ako sa isang kondisyon. Ako mismo ang bahala kay Doña Lucila sa paraan ko. Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya Marlon. Hindi naman kayo gagamit ng physical harm sa kanya, di ba? Tanong ko. Hindi ako nag-aalala para sa babaeng yon, pero ayaw kong magdagdag ng dugo sa kamay namin. Hindi. Umiling siya.
pero makakatanggap siya ng nararapat. Maniwala kayo, para kay Doña Lucila, ang mawala ng status, pera at reputasyon ay mas nakakatakot kaysa anumang physical pain. Kaya may kasunduan tayo. Nag-abot ng kamay si Kuya Marlon. Nagkamayan si Arturo pagkatapos ng 1 segundo na pag-aalinlangan. Ligtas ba si Olivia ngayon? Tanong niya, pinagsama-sama ang mga documents. Opo, sagot ko, at mananatili siya roon hanggang matapos ang lahat. Makatarungan, tumango siya. Makikipag-ugnayan ako sa inyo sa loob ng 3 araw. Sa oras na yon, handa na ang divorce papers at hindi na magiging banta si Doña Lucila. Tumayo siya, tumango sa amin at naglakad patungo sa exit. Agad na tumayo ang mga bodyguard at sumunod. Naiwan kami ni Kuya Marlon sa mesa, hindi makapaniwala na naging maayos ang lahat. Sa tingin mo tatagan niya ba ang salita? Bulong ko. Sa tingin ko oo, tumango si Kuya Marlon. Ang mga katulad ni Arturo Sterling ay pinahahalagahan ng salita. Honor issue yon. Bukod pa, walang benefit sa kanya ang skandal. Bigla akong napagod ng husto. Ang stress ng mga nakaraang araw ay biglang dumapo sa balikat ko. Uwi na tayo, sabi ni Kuya Marlon, napansin ang kalagayan ko. Naghihintay si Olivia ng balita. Umalis kami sa diner at naglakad patungo sa sasakyan. Buhay na buhay ang lungsod sa gabi nito. Abala ang mga tao sa sariling buhay. Maliwanag ang mga bintana ng tindahan. Dumadaan ang mga sasakyan. Walang nakakaalam na nakapagdesisyon na ang kapalaran ng ilang pamilya. Sa sasakyan, nakipag-ugnayan si Kuya Marlon sa mga tao niya. Sinigurado na hindi kami sinusundan at nagpatuloy kami. Magaling ka kapatid, sabi niya nang makapasok sa highway. Ipagmamalaki tayo ni Lolo, ikaw at ako. Mahinang ngumiti ako. Hindi ko kaya kung wala ka. Tagumpay nating dalawa to. Tumingin siya sa daan ng nakatutok at sa Olivia. Nagpakita ng tunay na tapang ang bata. Tumingin ako sa labas ng bintana, dumadaan ang mga puno, mga anino sa madilim na langit. Sa malayo, malalim sa gubat, naghihintay ang anak ko. At ngayon ay masasabi ko sa kanya na tapos na ang lahat, ligtas na sila. Siya at ang baby na lumalaki sa sinapupunan niya. Maruming dugo, mahinang sabi ko. Hinamak ni Doña Lucila ng husto. Pero ang dugong yun mismo ang nanalo sa kanya sa huli. Hindi dugo, tutol ni Kuya Marlon, kundi ang ibinigay nito sa iyo. Ang katatagan, karunungan, kakayahang mabuhay at magprotekta sa mga mahal natin kahit ano pa ang mangyari. Tumango ako, tama siya, hindi tungkol sa pinanggalingan, kundi sa itinuro nito sa atin. Mabuhay sa lugar na sumuko ang iba. Makakita ng daan palabas kung saan nakikita ng iba ang dead end. At hindi kailanman sumuko pagdating sa buhay ng mga minamahal natin. Nagmaneho kami sa gabi hanggang sa hunting cabin kung saan nagsimula ang kwento natin. Alam kong magiging maayos ang lahat. Hindi agad, hindi madali, pero kaya natin tulad ng dati. 1 linggo ang lumipas, 7 mahabang araw na puno ng paghihintay at pag-aalala. Nanatili kami ni Olivia sa kubo sa gubat. Madalas bumisita si Kuya Marlon, nagdadala ng pagkain, gamot at balita. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng anak ko. Nagsimulang mawala ang mga pasa. Bumaba ang sakit sa ribs. Maraming tulog siya at paggising, nauuupo sa bintana, tinitingnan ang lake at hinahaplos ang tiyan. Parang kinukumbinsi ang baby na magiging maayos ang lahat. Sa 3 araw, tulad ng pangako, nakipag-ugnayan si Arturo Sterling. Nakipagkita si Kuya Marlon sa kanya sa lungsod at bumalik na may documents, divorce agreement at compensation, pati ang balitang nakahingal ako. Nawala si Doña Lucila Sterling, sabi niya, nagdagdag ng kahoy sa stove. Opisyal, pumunta siya sa clinic sa Switzerland para sa treatment. Pero sa totoo, tanong ko, sulyap kay Olivia na natutulog. Binigyan siya ni Arturo ng pagpipilian. Mahinang sabi ni Kuya Marlon para hindi magising ang pamangkin. Pumunta sa kulungan dahil sa fraud at attempted murder o voluntary exile. Pinili niya ang huli. Binigyan niya ng maliit na halaga. Maliit kumpara sa standard niya, syempre. At pinadala sa isang lugar sa South America na may kondisyon na hindi na siya babalik at hindi na makikipag-ugnayan sa pamilya. At ang lover niya, naalala ko ang young hotel manager. Pinapalis.
balikat ni Kuya Marlon. Matigas na lalaki si Arturo Sterling, hindi niya pinapatawad ang pagtataksil. At si Gabino, paano niya tinanggap? Alam ba niya ang nangyari? Alam niya. Napabuntong hininga si Kuya Marlon. Pero hindi ang buong bersyon. Sinabi ni Arturo na financial crime ang ginawa ng nanay niya at kailangang umalis. At ang pag-atake kay Olivia? Walang binanggit. Natakot siyang hindi makayanan ng anak niya ang buong katotohanan. Umiling ako. Ang lalaking hindi makapagprotekta sa asawa laban sa sariling ina ay hindi pa rin alam ang buong katotohanan ng nangyari. Pero baka mas mabuti para sa lahat. Gusto ba niyang makita si Olivia? Tanong ko. Hindi. Tiningnan ni Kuya Marlon ang natutulog na pamangkin. Sabi ni Arturo, tinanggap ni Gabino ang divorce ng sorpresa. Parang matagal na niyang tinanggap na mali ang kasal nila. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot. Sa isang banda, ang kawalan ng resistance ay nakatulong sa mabilis na divorce. Sa kabilang banda, ang pagiging madali ni Gabino na bitawan ng buntis na asawa ay nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Ano naman ang foundation? Tanong ko. Naalala kung saan nagsimula ang lahat. Si Arturo mismo ang nag-take over, sagot ni Kuya Marlon. Nag-audit, ibinalik ang ninakaw na pera, binago ang management, sinusubukang limitahan ang damage sa reputasyon. Sa ika-4 na araw, bumalik si Doc Wallace para suriin ulit si Olivia. Nasiyahan siya sa kondisyon. Nagsama na ang buto, gumaling ang mga pasa, normal ang development ng baby. Sa isang linggo pa, pwede na siyang umuwi, sabi niya, inaayos ang bag. Pero complete bed rest pa ng 1 buwan. Sa ika-7 araw, dumating si Kuya Marlon na may mahalagang balita. Napirmahan na, sabi niya, ibinigay kay Olivia ang makapal na folder. Mabilis ang divorce dahil sa koneksyon ni Arturo, na transfer na ang compensation sa account mo, sapat na halaga para sa komportableng buhay at pag-aaral ng bata. Hawak ni Olivia ang folder sa kandungan, nag-aalinlangan na buksan. Tapos na ba? Mahinang tanong niya. Tapos na ba talaga? Halos! Naupo si Kuya Marlon sa tabi niya. May isa pa. Gusto ni Arturo na makita ka. Nagpalitan kami ng tingin ng anak ko. Hindi namin inaasahan to. Bakit? Pagod niyang tanong. Hindi niya ipinaliwanag. Balikat ni Kuya Marlon. Sabi niya importante at hindi threat. Kung papayag ka, darating siya bukas. Mag-isa, walang security. Nag-isip si Olivia. Automatikong hinahaplos ang tiyan, isang ugali na sa mga araw na to. Sige, wakas niyang sabi, makikipagkita ako. Pinakamaliit na maitutulong ko pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa atin. Dumating si Arturo Sterling kinabukasan, eksakto sa tanghali. Narinig namin ang sasakyan at lumabas si Kuya Marlon para salubungin siya, iniwan kaming dalawa ni Olivia sa kubo. Pagkatapos ng ilang minuto, bumukas ang pinto at lumitaw ang matangkad na lalaki na may pilak na buhok sa threshold, nakasimple na winter jacket, walang suit, walang security, walang karaniwang glamour ng makapangyarihang negosyante. Kumusta Olivia? Sabi niya. Nakatayo sa pintuan na parang nag-aalinlangan na pumasok ng malalim. Salamat sa pagpayag na magkita. Tumango ang anak ko, tinanguan siyang umupo. Nagsimulang umalis ako para bigyan sila ng privacy, pero pinigilan ako ni Arturo. Manatili ka, Aling Rosa. May sasabihin din ako na may kinalaman sa iyo. Naupo siya sa bangko sa harap ni Olivia, ipinatong ang mga kamay sa tuhod. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya hindi ang matigas na negosyante, kundi isang pagod na lalaki na sinira ng pagtataksil ng mga mahal sa buhay. Dumarating ako para humingi ng tawad. Simula niya, nagtitigan kay Olivia. Sa hindi pagkakita, hindi pagpigil, hindi pagprotekta. Nabulag ako, masyadong abala sa negosyo para mapansin ang nangyayari sa pamilya ko. Tahimik si Olivia, hinintay ang pagpapatuloy. Komplikado talaga si Doña Lucila, tuloy niya. Pero hindi ko naisip na kaya niyang maging ganito kalupit, lalo na sa buntis, ina ng apo ko. Nanginginig ang boses niya sa huling salita. Bigla kong na-realize na para sa matigas na lalaking to, ang magiging lolo ay may malalim na kahulugan kaysa inaakala. Wala kayong kasalanan, Ginoong Arturo, mahinang sabi ni Olivia. Hindi ninyo alam.
Dapat alam ko. Umiling siya. Responsibilidad ko yon. Tahimik siya, nag-iisip, pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi lang ako humingi ng tawad. Gusto ko kung papayag ka na manatili sa buhay ng bata, maging lolo. Nagulat si Olivia. Wala sa amin ang nag-expect nito. Naiintindihan ko. Kakaiba ang request pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mabilis siyang nagdagdag. Mauunawaan ko kung tatanggi ka. Pero 65 na ako at ang batang to ang tanging pagkakataon ko para magpatuloy ang angkan. Si Gabino, malamang hindi na magiging ama. Masyadong mahina para magkaroon ng pamilya. Sa mga salita niya, walang sisisi sa anak, puro malungkot na katotohanan. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakikiramay sa lalaking to na gumugol ng maraming taon sa pagbuo ng empire para ipasa sa mga tagapagmana na hindi nakapag-meet ng expectations. Tahimik si Olivia ng matagal, tinitingnan ang labas ng bintana patungo sa nagyayelong lake, pagkatapos ay humarap sa biyenan. Hindi ko kukunin ang karapatan mong maging lolo ng bata, mahinang sabi niya. Pwede kayong magkita sa kondisyon na hindi nalalabas si Doña Lucila sa buhay namin at hindi magpapanggap si Gabino na mabuting ama. Siyempre, napahinga ng maluwag si Arturo. Hindi na babalik si Doña Lucila at tungkol kay Gabino, kakausapin ko siya. Kailangan niyang pumili, maging tunay na ama o huwag makialam. Huminto siya, pagkatapos ay kinuha ang envelope mula sa inner pocket. Isa pa, sabi niya, ibinigay kay Olivia. Ito ang susi ng bahay sa Pine Creek, hindi malayo rito, at ang title ay nasa pangalan mo. Tiningnan ni Olivia ang envelope ng nalilito. Bakit? Sa tingin ko kailangan mo ng lugar na titirhan, balikat ni Arturo. Tahimik, sariwang hangin, mabuti para sa bata at sapat na malapit sa lungsod kung sakaling kailangan ng trabaho o eskwela. Generous po to, pero simula ni Olivia. Tanggapin mo na lang. Mahinang pinutol ni Arturo. Hindi para sa compensation. May nakuha ka na niyan sa agreement, kundi regalo para sa magiging apo ko. Nagdalawang isip si Olivia. Naintindihan ko ang pag-aalinlangan niya. Tanggapin ang mamahaling regalo mula sa lalaki na ang pamilya ay may kinalaman sa maraming sakit, pero sa kabilang banda, ang bahay na to ay maaaring maging tunay na kanlungan para sa kanya at sa baby bagong simula. Sige po, wakas niyang sabi. Tinanggap ko. Salamat po. Tumango si Arturo, pagkatapos ay bigla niyang inabot at mahinang hinawakan ng tiyan niya. Lalaki ba o babae? Tanong niya nang may di karaniwang lambing sa boses. Hindi pa po alam? Mahinang ngumiti si Olivia. Magiging sorpresa. Sa pamilya namin, karaniwang lalaki ang ipinanganak, malalim niyang sabi. Pero baka, ano ba ang tawag ni Doña Lucila? Maruming dugo. Baka mabago nito ang tradisyon. Sa mga salita niya, walang paghamak o pang-aasar, kundi tunay na kuryosidad. Si Lola Zora Vance ang lola ko, sabi ko, nagdesisyong sumali sa usapan. Isang matalino at matatag na itim na babae, iginagalang sa bayan na ayaw magbigay ng respeto. Marami siyang tinuro sa akin. Naiintindihan ko. Tiningnan ako ng mabuti ni Arturo. Ang lakas na iyon ay napasa sa iyo at sa anak mo. Alam mo, lagi kong iginagalang ang mga taong kayang tumayo para sa sarili at sa mahal nila. Kahit anong lahi. Tumayo siya, nagpahiwatig na tapos na ang pagbisita. Hindi na ako mag-abala pa, sabi niya kay Olivia. Pag ipinanganak ang bata at handa ka na, tawagan mo lang ako. Nasa documents ang number ko. Tumango si Olivia. Salamat sa pagpunta, Ginoong Arturo. Naglakad siya patungo sa pinto, pero huminto sa threshold at lumingon. Matapang kang babae, Olivia, at may kamanghamanghang ina ka. Alagaan ninyo ang isa't isa. Sa mga salitang yon, umalis siya. Isang minuto pagkatapos, narinig namin ang pag-alis ng sasakyan. Nakaupo si Olivia na hawak ang envelope na may susi ng bagong bahay. Sa mukha niya ay kakaibang halo ng emosyon, ginhawa, kalituhan, pag-asa. Ano sa tingin mo? Tanong ko. Naupo sa tabi niya. Hindi ko alam. Umiling siya. Magulo ang lahat. Isang buwan na lang ang nakalipas, perpekto ang buhay mo. O akala mo. At ngayon?
At ngayon magkakaroon ka ng bagong buhay. Niyakap ko ang balikat niya at maaaring maging mas totoo ito kaysa dati. Sa gabi, nang makatulog si Olivia, naupo kami ni Kuya Marlon sa tabi ng namamatay na apoy sa stove. Bukas, aalis na kami sa kubo at lilipat kay Olivia sa bagong bahay. Malapit nang matapos ang pinilit na adventure namin. Sa tingin mo tatagan ba ni Arturo ang salita? Tanong ko, tinitingnan ng apoy tungkol kay Doña Lucila at Gabino. Sa tingin ko oo. Malalim na pinipihit ni Kuya Marlon ang tasa ng tsaa. Old school siya. Para sa mga katulad niya, ang salita ay lahat. At ang bigla niyang attachment sa magiging apo ay totoo. Opo. Balikat ni Kuya Marlon. Hindi na siya bata. Matagumpay ang negosyo niya. Pero sino ang ipapasa rito? Ang anak niya ay mahina. Ang asawa niya ay naging traidor. Ang apo ang tanging pag-asa para magpatuloy ang legacy niya. Tumango ako. May saysay ang mga salita niya. Para kay Arturo, ang pamilya at mana ay nagiging mas mahalaga kaysa pera at kapangyarihan, lalo na sa huling yugto ng buhay. Ano ang susunod mo? Tanong ko sa kapatid ko. Babalik sa trabaho mo sa lungsod? Ngumiti si Kuya Marlon. Hindi agad. Una, tutulungan kitang mag-settle sa bagong bahay. Pagkatapos, may offer ako sa interesting na posisyon sa security company, mas secure kaysa dati. Malapit na ako sa iyo. Ano naman ang single life mo? Asar ko. Bigla kang naging seryoso. Pamilya, yon ang pinakamahalaga natin. Lagi yon sinasabi ni Lolo at hindi tayo laging nakikinig. Itinapon niya ang kahoy sa stove at muling sumiklab ang apoy ng may bagong lakas. Tungkol kay Lolo, sabi niya pagkatapos ng katahimikan. Naalala mo ba lagi niyang sinasabi na ang roots natin ang lakas natin? Tumango ako. Madalas ulitin ni Lolo yon, lalo na pag tinutokso ako ng ibang bata dahil sa kayumangging kulay ko. Tama siya. Tinitingnan ni Kuya Marlon ang apoy. Kung wala ang mga aral niya, wala ang legacy niya, hindi ko alam kung paano matatapos ang lahat. Kung wala ang dugo ni Lola, dagdag ko, ang itinuring na depekto ni Doña Lucila ay naging lakas natin. Kakayahang mabuhay, magprotekta sa mahal sa buhay, makahanap ng daan sa hopeless na sitwasyon. Para sa itim na dugo, biro ni Kuya Marlon na itinaas ang tasa. Para sa itim na dugo, ulit ko. Kinaumagahan, iniwan namin ang kubo. Tinulungan ni Kuya Marlon si Olivia sa sasakyan. Nag-empeke ako ng iilan naming gamit. Bago umalis, lumabas ako sa tabing lake at matagal na tiningnan ang snow-covered forest. Dito, sa gitna ng ligaw na lugar na malayo sa sibilisasyon, nakaligtas kami sa pinakamahirap na panahon ng buhay namin. Dito, gumaling ang anak ko mula sa sugat na idinulot ng babaeng dapat ay pangalawang ina niya. Dito, naalala naming muli ni Kuya Marlon ang mga aral ni Lolo at ginamit para protektahan ang pamilya. At mula rito, aalis kami bilang mga nanalo. Malalim akong huminga ng malamig na hangin at naglakad patungo sa sasakyan. Sa harap ay bagong buhay para sa ating lahat. Ang bahay na regalo ni Arturo ay lumabas na malaking log house sa labas ng Pine Creek, 10 milya mula sa bayan. 2 palapag, malaluwag na kwarto, modernong finish, fireplace sa sala, sapat na privacy para makaramdam ng ligtas, pero hindi sobrang liblib para ma-cut off sa mundo. Maganda rito, sabi ni Olivia nang tulungan namin siyang mag-settle sa ground floor bedroom. Tahimik, payapa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal, may kapayapaan sa mata niya. Inilagay niya ang kamay sa tiyan at napansin ko ang maliit na galaw sa ilalim ng manipis na sweater. Masaya rin ang baby, ngumiti ako. Opo, tumango siya. Sa tingin ko magiging masaya tayo rito. Abala si Kuya Marlon sa pag-setup ng bahay, pag-check ng security system, pag-order ng groceries, pagtulong sa pag-unload. Nagluto ako ng tanghalian, tinitingnan ang snow-covered garden sa labas ng bintana. Simpleng daily chores pagkatapos ng maraming araw ng tensyon at takot. Sa gabi, nang makatulog si Olivia, lumabas ako sa porch. Medyo malamig. Maliwanag ang mga bituin sa madilim na langit. Sa malayong bahagi ng mundo, nagsisimula na si Doña Lucila ng bagong buhay. Walang pera, walang status, walang pamilya, tamang parusa sa ginawa niya. At dito, sa tahimik na sulok na to,
Gumagaling ang anak ko at naghahanda na maging ina. At nandyan ako sa tabi niya, handang sumuporta sa bagong landas na to. Bigla kong naalala ang mga salita ni Lola na madalas niyang ulitin. Ang landas natin ay hindi laging tuwid, pero laging humahantong sa tahanan. Nahanap na natin ang tahanan at lakas natin. 3 buwan ang lumipas. Namumukadkad na ang Abril sa labas ng bintana. Pinupuno ang hardin ng matingkad na kulay ng wildflowers. Matagal nang natunaw ang snow, inilantad ang lupa, handa na para sa bagong buhay. Nagigising ang kalikasan pagkatapos ng mahabang taglamig at kasabay nito parang nagigising din si Olivia. Gumaling na ang physical wounds niya. Nawala ang mga pasa, nagsama ang sirang buto. Halos walang bakas ng kakilakilabot na araw na yun sa mukha niya. Pero mas mabagal ang paghilom ng sugat sa puso. Sa gabi, kadalas siyang managinip ng masama at gigising ako sa mahinang iyak niya, tatakbo sa kwarto niya, uupo sa tabi, hahaplos ang buhok tulad noong bata pa siya. Pero maayos ang pagbubuntis. Kita na ang bilog na tiyan at bawat araw, mas maraming oras ang ginugugol ni Olivia sa pakikipag-usap sa baby, pagbabasa ng libro, pagtugtog ng musika. Ang mga sandaling yon ang tanging oras na ganap na nawawala ang dilim ng nakaraan sa mukha niya. Bumili si Kuya Marlon ng maliit na bahay 2 milya ang layo, dating bahay ng logger na sinangkayan niya gamit ang sariling kamay. Ngayon, nagtatrabaho siya sa kabisera ng probinsya sa malaking security company, pero bawat weekend pumupunta siya sa amin. Magkasama kaming nagluluto, naglalakad sa gubat, nagpaplano ng future, parang bumalik sa pagkabata kung saan hindi kami mapaghihiwalay. Walang balita tungkol kay Arturo Sterling sa buong panahon na to. Tinupad niya ang salita, hindi namumuwersa, naghihintay na handa na si Olivia na makipag-ugnayan. Walang balita rin tungkol kay Gabino. Pagkatapos ng divorce, balita na pumunta siya sa Europa, nagsimula ng bagong buhay, at walang binabanggit tungkol kay Doña Lucila, parang hindi siya umiral. Unti-unting bumuti ang buhay. Nagsimulang mag-work from home si Olivia. Magaling siyang financial analyst at in-demand ang skills niya. Inaalagaan ko ang indoor garden, nagluluto para sa amin dalawa, payapa at maayos na buhay, halos katulad ng dati, bago ang lahat ng kakilakilabot na pangyayari. Sa isang araw ng Abril, nang lalong maliwanag ang araw sa pamamagitan ng bagong dahon, nagtatanim ako sa hardin, naglalagay ng tomato seedlings sa greenhouse na ipinatayo sa akin ni Kuya Marlon. Nakaupo si Olivia sa malapit sa wicker chair na may laptop sa kandungan. Ilang linggo na ang nakalipas, marami siyang pinagtratrabahuhan para sa isang project.